Together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we come before you today with hearts full of gratitude and reverence, acknowledging your presence in our midst. We gather here on the CSPN portal with a shared purpose and a common goal, seeking knowledge and understanding in the spirit of unity and harmony. Bless our endeavors, O Lord, and grant us the wisdom to navigate the pathways of learning with humility and grace.
We offer this prayer through the intercession of Mary, the Mother of Wisdom, and all the saints and scholars who have gone before us. In the name of your Son, Jesus Christ, our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hello, good morning. Okay, so kumusta kayo, viewers? Welcome to another episode of the CSBN portal. I think this is already episode 12 na ba tayo ngayon? Po. Okay, Yes. buti pa. Galing mo, Jersey, buti na na-track mo anong episode na tayo. Anyway, so, kumusta ka, Jersey? Okay lang naman po so far. Kahit munti ka na. Munti ka naman. Okay. So, anyway, Jersey, ano ba yung topic natin ngayon? So our topic for today's episode po is about the Filipino Values Month. Wow, Filipino values. Okay, so sa 2 years pa pala. Okay? So 2 years kung dito sa portal, ito yung first time na yung topic ay Filipino values. Okay? So bago yan, gusto ko sanang magpasalamat. Gusto nating, okay, Yes. magpasalamat kay Ma'am Imelda po. Okay. Hi, Ma'am Imelda Makawili. Thank you so much po sa support niyo as usual. Thank you so much po sa stars na binigay po ninyo. Mabuhay po kayo, Ma'am. Ma'am Imelda. Okay. So, mayroon ditong nag-hi. Okay. Yun, bumalik na. Hi to Gabriela Marie Garcia. Jacobson. Okay, so welcome back, Gabriela. Parang mukhang nawala ka ng ilang month, ha? Ilang months. So ngayon bumalik na siya. Okay, so welcome back and thank you. At ano ka ngayon? Nag-tune in ka sa amin ngayon, okay? So yan, balik tayo dun sa topic natin, Jersey, ano nga pala uli yun? Filipino Values Month. Okay, Filipino Values Month. Ano ba to? Bakit meron tayong, sinong nagtupad nito at bakit meron tayong ganito event? Sineselebrate po to every November as declared po by our President, if I'm correct po, Fidel po ata. Okay, yes. Fidel Ramos. Kasi Yes po. 1994 to, diba? Yes po, na-declare? April. Okay. And then? And pinatupad niya po to in order for Filipinos to have a month for our values and moral principles as, of course, our culture and as Filipinos po. Okay. I think siguro para mas strengthen, no? Yes po. Yung values natin as a Filipino. Oo. So, ano ba nangyari ng time na to, no? Bakit kailangan natin siyang i-renew? Okay, so anyway, kailangan naman talaga ito, importante na lagi nating inaalala yung values natin as a Yes, Filipino. po. Kasi para sa akin, it serves as our identity kasi. Yes, po. Kasi values, yung Filipino values, of course, iba, of course, may tatawag tayong Filipino kasi unique siya sa atin bansa. Unique siya sa atin mga Pilipino. Iba yung values ng Pinoy sa mga Japanese Sa ibang values, bansa 'di po. ba? Okay, so ano ba yung values, Jersey? Sa tingin mo, ano mo lang? Ano ba yung intindi mo sa values? Ano ba ibig sabihin nito? For me po, para po sa akin, the meaning of values is yung moral principles po ng tao or yung parang mga ethics po nila. Ayun, very good. Oo. Sa akin naman, yung na-research ko siya sa sa internet, okay? Yung synonym niya ay code, moral Opo, codes, yun po. parang ganun. Morals, di ba? Yes. Oo. Parang standard ng behavior. Okay, so sa atin, sa Pilipinas, anyway, bago yan, may na-research din pala ako. Okay, so this is specifically the definition of Filipino values Yes. according to Jeff Menguin. So si Jeff ay isang, I think nabasa ko siya sa isang blog, pero kinuha ko siya kasi maganda siya eh. Maganda siyang definition ng values, lalo na pag Filipino values. So sa kanya, Filipino values are cultural beliefs, okay, and assumptions. Yes, so beliefs, okay, so cultural beliefs and assumptions about what is socially desirable, and therefore there are expectations on how one must behave in certain situations. So
interpretation ko, Jersey, yung values, parang hindi siya yung universally right and wrong. Yes po. Okay. But ito yung parang kung ano yung desirable, ano yung standard or norm Sa isang lugar po. sa isang lugar na yan. So hindi necessarily na right or wrong siya. Yes Okay? po. Depende yan sa kung ano yung belief, okay, sa lugar na yan. So meron na sa ibang let's say sa ibang bansa, ang tingin nila sa culture natin ay mali, pero sa atin tama. Tama Okay. po. So yun yung pinagkaiba na yun yung ibig sabihin ng values daw according to Jeff. So it's cultural, it is specific sa isang bansa, sa isang Culture po. culture, pwede din sa isang barangay o isang ganun. Opo. Okay? So isang barangay o isang town, parang ganun. So iba-iba. Yung iba pwede yung belief ay iba sa ibang lugar, parang Yes po. ganun. Right? Belief naman, values pala. Okay. So bakit sa tingin mo, Jersey, bakit importante itong Filipino values? Bakit kailangan nating i-strengthen ito? Bakit nating kailangan maalala natin araw-araw? Syempre po, para magkaroon po tayo ng month for our values, Filipino values, and yung, gaya nga po na sabi nyo, it is considered as one of our identity. It makes us unique from other countries po. It is what makes us Filipinos, and it is what makes us our country po. Yes, ang ganda ng ang ganda ng sagot mo, Jersey. Pag Miss Universe yung sagot ni Jersey, ah. Okay. So yeah, agree talaga ako dun sa identity. Kasi hindi naman pag identity kasi, yun yung pagkakilanlan Yes natin, po. okay? Yun yung pinagkaiba natin sa ibang lahi. Opo. Okay. So, bago yan, magbasa muna tayo. May mga comments ba sa tingin Jersey? Ayun po. Good morning po kay Ma'am Hazel Alamid po. Okay, Ma'am Hazel. Okay, si Hazel ata estudyante pala natin. So, hi Hazel, thank you sa greetings mo. Okay, I think meron pang nag-greet dito sa unahan. Okay. Meron Good ba? morning daw po kay Sir Kezler Joriel Bitoon po. Okay, good morning sa iyo, Kezler. So, para naman may konting interaction tong natin, ha? Segment natin. Here's your question, ha, viewers. So, kailangan yung sagutin ito. So, ano yung favorite Filipino values ninyo? Okay, so ano yung favorite Filipino values ninyo at you explain bakit gusto nyo yung values na yan. Okay? So, ayan. So, speaking of Filipino values, favorite Filipino values, Jersey, ano sa tingin mo ang core Filipino values? Sa tingin ko po, isa po sa mga Filipino values na pinapahalagan po talaga natin is yung pag-respect po sa mga matatanda. Especially po yung paggamit po ng po at opo, and yung pagmamano po every time na nakikita po natin sila. Yes, yun. Yung pagsasabi natin ng po at opo, unique sa atin Yes yun, po, diba, sa sa atin lang Pilipinas. Oo. So, yun. Maliban dyan sa nahanap ko, Jersey, according to Dr. Mina Ramirez, meron daw 5 Filipino core values. Okay? So, this is according to Dr. Mina, no? So, pwede Yes po. namang iba-iba. Kasi nung nag-research ako, maraming lumalabas. Mayroong Yes po. 5, may 7, may 10. So, ang dami. So, anyway, dito ako kay Dr. Mina okay? This is based on her study. So, ang 5 Filipino core values daw ay mapagpasalamat, matatag, masigasig, mapagmalasakit, at magalang. Okay. So, yun. Pasok yung Yes respectful mo. So, sa iba naman, sinama nila yung family-centeredness. So, Ayun po. diba? That's true, no? Na talagang close-knit talaga. Pag sinabi talagang Opo. Pinoy, isa sa mga maiisip ko talaga na value ng isang Pinoy ay yung family. Pagiging close po sa pamilya. Yun, family ties natin. So, talagang close. Kaya nga, ang nangyayari, diba, maraming mga Pilipino na nag-OFW Opo, para ma-support para po sa pamilya nila Oo, po. para masuportahan nila financially yung pamilya nila at magkaroon ng maginhawang buhay. Okay, kasi yun nga sa Pilipinas medyo yung iba nahirapan nga, 'di ba? Or
alam niyo naman, 'di ba, economically hindi naman tayo mayaman, kaya yung job opportunities dito ay kokonti lang. So yung ibang mga kababayan natin kailangan nilang mag-abroad, okay, para ma-support nila yung family nila. So ganun, okay? So parang isa din yun sa tingin ko na mahalaga, okay, na Filipino values, okay? So maliban diyan, andun yung hospitality, okay? Alright, so pag Filipino talaga, kakiba talaga yung hospitality at warmth. That's according to, 'di ba? According to mga foreigners na mga pumupunta dito. So hospitality and warmth. So pag kailangan mo ng tulong, talagang tutulungan ka talaga, no? Okay, so maliban diyan ay yung hiya. Totoo ba to? Hindi ko po sure. Pero sabi dito, shame din daw is a Filipino values. Okay. Anyway, I think so because pero I think hindi ito nag-apply sa politiko. Okay. But para sa mga generally sa mga Pilipino, hiya, okay, kasama 'yon. I think din doon sa Filipino psychology, yes, values din yung hiya. Okay? At maliban dyan ay yung resignation or yung bahala na. Sinasabi mo ba to, Jersey? Kasi ako minsan nasasabi ko to. Minsan po. It's ano naman siya? Okay, read comments na. Okay, so magbabasa muna kami ng comments ha, para kasi marami na kayong mga sagot. Okay, so basahin mo nga, Jersey. So, according po kay Mr. Rowan Kusipag, my favorite Filipino value is kapag may mga kabataan po na nagmamano sa kanilang mga magulang kapag po sila ay umuuwi. Okay, so that's a sign of respect, diba? Yes, respectful. Po. Okay, yan yung isa sa mga Filipino core values. Okay, values values, hindi value. Kasi ang value is halaga, diba? Yes. Worth, yung ibig sabihin. Values, it's ang tawag niyan sa English, nakalimutan ko, but yeah, dapat values kasi ang ibig sabihin nun ay yan yung it refers to our moral kaysa sa different siya sa ang value at values magkaiba. Okay, magkaiba yan ng meaning. Okay, ano pa dyan, Jersey? According naman po kay John Stephen, my favorite Filipino values is the use of po and opo as honorifics and as a form of respect that other nations lack. Yes, yun. Okay? So, sa ibang bansa kasi, lalo na sa mga Western, sila yung kahit yung mga kapatid nila. Parang straightforward po sila. Yung first name basis, parang ganun, diba sila? Okay. So, ano pa dyan? According naman po kay Mr. CJ, my favorite Filipino value from my Filipino friends is that they know how to comfort someone even when they're not okay themselves. This is because I have received this kind of affection from my friends before. Okay, that's right. So, yun yung isa sa magandang values talaga natin, no? Yung talagang tayo, very sociable tayo. Yes po. Okay? Natin, treasure natin yung relationship. Okay? So, yan, I think in naman, 'di ba, in our mental health, maganda 'yan. Okay? That's very healthy na may social support tayo. Okay? Ano pa, Jersey? Kay Ma'am Mishka naman po, my favorite Filipino values is yung pagiging magalang towards elderly people and yung pagiging helpful natin sa mga nakakatanda. Okay, that's right. Ano pa? Kay Sir Andre naman po, for me, my favorite is hospitality because Filipinos are known for their warm and welcoming nature and treat visitors with respect and generosity. Mm-hmm. Ito yung binanggit ko kanina. Yes po. Okay. Ano pa? Meron pa? Madami po. Oo, sige. Ako na magbasa ng iba. Alright, so hanap tayo dito ng... Okay. So according to John Calorebong, my favorite Filipino values are when we say po and opo. Yes, when we just... Again, ito yung unique sa atin. Yes, nagsasabi tayo ng po at opo. Okay? So, according to Jav Vellorente, close family ties are really important to us Filipinos since we are a whole family and we must respect each and one of us. Just like CSBN, we are a family in our school and we always respect our teachers and principals and higher grade levels. God bless po, ma'am. Have a wonderful Wednesday. God bless din sa iyo, Jav. Thank you sa maganda mong sagot. Okay?
According to James Sabaliero, ano yung sabi niya? Ang aking favorite Filipino values is pagiging pagalang sa mga tradisyon ng mga katutubo at pagmamahal sa mga bansa. Yes, ang ganda nitong sinabi ni James, no? Yung mga indigenous natin, no, sila Yes, po. sila yung ina-exploit mabilis madaling i-exploit, okay? So that's why kayo mga new generation, tayong mga Pilipino, wag natin silang wag natin silang tignan ng isang mababang uri. Opo, Okay? Kasi i-discriminate po. wag natin silang i-discriminate, no? Kasi Pilipino sila eh. Okay? More than that, kailangan nga nila natin ng tulong, ng support, na mabigyan sila ng equal treatment. Okay? Lalo na sa mga services. Okay? So, ano pa dyan, Jersey? Ayumi. Okay. Yung kay From Ayumi, pagiging masiyahin at mapagtanggap dahil sa kahit anong unos na pagdaanan nila ay gagawa pa rin sila ng paraan na mairaos iyon at kapag nalagpasan nila iyon, kahit hindi base sa plano nila, ay masaya na sila basta sama-sama sila. Yun ba? Medyo mahaba po. Okay, so yun. So, ang ano naman ni Ayumi dito is yung resiliency. Yes, po. Okay, so talagang yan yung yung kilalang-kilala yung Pilipino dyan is pagiging resilient. Opo, pagiging matatag po. Oo, pagiging matatag. Lalo na during mga yung mga calamities, Opo. no, na talagang, alam mo, I think yan din yung kung bakit tayo nagiging yung sa minsan kasi na-romanticize siya, ginagamit Opo, siya yun against po. sa atin na when it should be ay dapat positive siya, pero yun nga parang nasosobrahan. Minsan kasi yung values natin pag nasosobrahan, naaabuso na talaga siya, Opo. 'di ba? Okay, pero maganda siya, no, yung resiliency kasi imagine niyo like yung nangyari nung COVID-19, 'di ba? Na parang may Opo. mga nakakatawa pa rin ng mga pangyayari. Kahit na sobrang nahihirapan tayo, pero we always find time na maghanap ng ng humor out of that kasi Opo. doon in that way na tayo, yung parang Na-encourage po na-encourage to fight. To fight yung burden natin, parang kahit paano nai-ease yung burden natin kasi feeling natin hindi lang tayo nag-iisa, Yes marami po. tayo, okay? So ganyan, ito ang resiliency, ito sa gusto ko din na Filipino values, okay? Na minsan din ay talagang na-exploit talaga, okay? But isa itong para sa akin, it should be a strength for us Filipinos. Okay? So, ano pa dyan? Maliban siguro sa yung binanggit natin kanina, Jersey, isa din sure sa gusto ko sa Filipino values is yung ano nga ba? Hard work. Yes po. Oo. Yung pagiging natin, no? Ano sa Hard Tagalog yung hard work? Masipag. Yes, yun, di ba? At kilala yung mga, alam niyo ba, mga viewers, kilala yung Filipino as, hardworking. Ito yun nga, Yes, hardworking sa work ethics, in terms of work ethics, kilala yung mga Pilipino. That's why sought after talaga sila sa ibang bansa. Okay? So, yun nga, yung sa sought after, yung mga natin, yung nurses, diba, kinukuha siya Yes, sa ibang bansa. Kasi talagang masipag. Okay? In terms of trabaho talagang magaling magtrabaho yung mga Pinoy. Okay? So, ano pa ba, Jersey? Ano pa yung dyan? Galing po kay Miss Cindy, my favorite Filipino core values, aside sa pag-respect sa lahat, is yung pakikisama ng bawat isa and yung pagtulong ng iba, especially those in need. Yes, yun. Isa din yan sa gusto kong values, Jersey. Kasi yung nagtutulungan tayo, Yes po. di ba? Nung di ba every calamities, lagi tayong nagtutulungan. As Opo, in, no? we help each other po You help talaga. oo. Bayanihan po. ganun. Oh, isa yan sa pinakamaganda talagang Filipino values na dati pa. Opo. Kahit dati pa, no, nandiyan na yan yung bayanihan na nagtutulungan talaga. At doon sa barangay namin, Jersey, pag very evident talaga yan na pag may mga fiesta, pag salo-salo, talagang parang may tinatawag kami doon na kapunungan, tawag namin doon kapunungan kasi hindi lang fiesta but during pag may mga event like birthday, celebration, ganun, yung barangay, pumupunta sila doon sa bahay na yun para tulungan Opo. yung bahay na yun. Say, sa paglilinis ng bahay, sa pagluluto, parang ganun. So, ang bayad lang naman, wala namang monetary, okay? Ang bayad lang naman ay pakakainin lang. So, yun. You see, sobrang
sobrang strong yung bayanihan ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Okay? So for me it's a very good Filipino values. Ikaw, Jersey, ano ba yung favorite Filipino values mo? For me po, yun nga rin po, yung pagiging matulungin po natin sa isa't isa. Kasi nakakatulong rin po talaga siya sa pagiging Filipino po natin and for our country to, yun nga po, rise. That's true. At saka di ba, nung COVID-19, hindi ko talaga makakalimutan yung community pantry Yes na yan, po. di ba? So, okay, so that's it. Mayroon pa ba tayong ano dito? Siguro one last, okay. According to James, opportunities don't happen, you create them. Okay, so thank you, James. So, dyan po nagtatapos yung segment ko po. So, mamaya, alright, so after a break, magkikasama niyo naman si Sir Perry. Okay, so thank you so much, Thank you din Jersey. Okay, so bye! Okay, welcome back sa ating pong second segment po na Usapang Pagpapahalaga. Okay, so ang ganda kaninang pinag-usapan nila Ma'am Charmaine, no? Yung topic natin ngayon ay, anong topic natin ngayon, Robin? Yung for this TCP po natin is ang Filipino values. Yan, Filipino values. Yan. Ang maganda po yung topic natin ngayon, sir. Sobrang ganda. Bakit kaya kailangan nating pag-usapan itong tinatawag nating Filipino values? Sir, unahin po ba natin sa pagtanong muna kung ano po ba yung mga Filipino values na Oo to? nga, sir. Kung ano po yung... Himay-himayin po muna natin, sir. Ayan. So, saan ang tanong na yan na ina-address mo, Shernadette at Robin? So, sa mga manonood natin? sa mga... Sige. Saan po natin ina-address yan? At dapat po, ipakilala muna kayo, siyempre. Muntik na makalimutan, no? muntik Ngayon, may bago tayong mukha, Sige. sir. Yan, introducing. Okay, go ahead. So, hello po. Ako po si Robin Ramirez from 10 Agility and shoutout po sa inyo. Ako po naman si Shernette Matinaso from 10 Empathy and shoutout po sa mga taga-empathy dyan. Okay, so alam nyo na kung sinong mga kasama ko ngayon sa ating programa dito sa Usapang Pagpapahalaga. Ano po? So ngayon, balikan po natin, kailangan po natin na bakit kailangan natin pag-usapan itong Filipino values. What are the Filipino values? So just comments below para mabasa namin sa mga listeners natin. Mga nag-view ngayon, kung ano po ba ang nalalaman nyo ng mga Filipino values. Yung mga pagkakaintindi nila. Ano nga po ba talaga? No? Sige. So, ano nga? yung mga Filipino values, Robin? So, para sa akin, yung pinakamahalagang Filipino value is hospitality. So, ano nga po ba ang hospitality? So, sa tingin ko po, yung hospitality is yung parang pag-serve po natin, kapwa natin na para po na ilabas po natin yung best efforts natin para po sa kanila. So, ayun po. Ay ko po, may dadagdag ka po ba? Yung sa hospitality, tama nga po yung binigay nyo, no? Medyo magaling po yung idea kasi since yung topic po natin ngayon is Filipino values, isa nga po sa mga values na kilalang kilala tayo mga Pilipino ngayon is tungkol sa hospitality natin, no, sir? Kapag naiisip ng mga foreigners yung term na Filipino, unang papasok talaga yung pagiging hospitable natin and pagiging caring natin. Kaya napapansin din po natin na maraming mga OFW po na nurse, caregivers, dahil sa pagiging hospitable po natin. Kasi kahit hindi po natin kilala yung mga tao, halimbawa mga bisita po,
alam niyo po yan sa mga bahay niyo kapag may mga bisita kayo. Hindi po ba yung mga nanay at tatay niyo, parang binibigay po nila yung best service na kaya nila ibigay kahit hindi po sila masyadong kakilala doon sa mga taong yun. Ayun, no? Ganda pagiging hospitable. So, pag-usapan natin dito, bakit kailangan natin isabuhay itong mga Filipino values. What are the Filipino values? Una ay, sabi ni Sir Nadet kanina, yung pagiging hospitable natin. Pangalawa, ano po ba? Yung pangalawa naman po is pagrespeto po sa mga nakakatanda sa atin at mga otoridad po. So, yun po. Okay, so pagrespeto at talagang nakikita natin ito una, nangyayari po ito sa bahay, ano? Yes, sir. Kahit sa paaralan din po, no, sir? Okay, sa paaralan. Pag lumabas na tayo sa bahay, so sa mga nakakahalubilo natin, no, sa mga nakakasalubong natin, pag alam natin matanda pero talagang malambot ang ating mga puso sa ganyan, no? Bakit kaya, no? Parang kumbaga na mulat na tayo sa ganon. Tapos parang nakikita na pag nahihirapan yung isang lalo na pag matanda, talagang hindi natin kayang tiisin na hindi natin tutulungan. Kaya dapat, di ba, may drive tayo na tulungan po. May kusa po tayo. May kusa, yun po yun. Siguro, sir, dahil yun, sir, parang alam na namin yung parang may pinagdaanan na kayo, sir. No? May pinagdaanan. Sir, parang alam niyo na po yung mga nangyayari po. So, parang ngayon po yung rason namin kung bakit malambot po yung puso namin para po sa matatanda. Okay. So, nangyayari po yan. Sabi pa nga natin, nag-i-start yan sa family. Yes. No? Kung maganda yung nila doon, na-practice nila talaga yung mga values na po ito. No? Sir, may tanong po ako, sir. Okay. No? Kasi po dito sa pangalawang values natin, paggalang sa mga nakatatanda at otoridad, paano po ba yung mga nakatatanda nga po at may otoridad pero inaabuso naman po nila yung kapangyarihan nila? O in other terms, hindi po sila kagalang-galang. Paano po yun, sir? Paano nga po ba yun, sir? Ang hirap ng tanong mo. Kasi hindi natin maisip na ganun palang ang tatakbo ng ating pangalawang pinag-usapang values. Paano na nga ba? Sige nga, baka mayroon kayo dyan mga karanasan na nakikita nyo na bakit? Para sabi nga, tinitingala natin, matanda na po siya, pero hindi naman may tinatawag tayong, sorry for the term, karespeto. Diba? So, sige po, sabi pa nga natin, makikita natin na in spite and despite itong mga values na ito, mayroon po talagang mga iilan. Pero majority sa atin po ay talagang namumutawi or naisa sa buhay yung mga values na ito. Kung meron man hindi naisa sa buhay, nakakalimot lang sila or dahil masyado silang nadala na sa kanilang power, sa kapangyarihan, yun, minsan nakakalimutan yung mga basic foundation natin. Yes. So, yun. Medyo lumayo po tayo, no? Okay. Tama naman, no? Parang application yon, di ba, Robby? Ganon naman po talaga. Okay, so, ito na lang po, yung mga, paano nga natin po, yung ibang mga Filipino values na maipapasa natin. May practice, may papasa. Ano pa yung mga ibang Filipino values po? So, siguro po yung isa pa po is parang pagiging family-centered po natin. So, yung pagmamahal po natin sa pamilya natin is parang, ayun po yung prioridad po natin is parang lahat po tayo. Ikaw po ba, Sir Nadet? Mahal mo po ba yung pamilya mo? Ay, syempre naman po. Hindi po ba natin mahal lahat ng pamilya natin dito? Opo. Siyempre, kahit anong problema naman po, hindi naman may iwasan yung mga alitan o medyo problema sa mga pamilya natin. Pero at the end of the day, mahal na mahal pa rin po natin sila. At lahat ng gagawin natin ay in the end, para po rin sa kanila, no? Opo. Ayun. At dahil usapang pagpapahalaga ito ng mga Filipino values, so magiging grateful din po tayo sa atin mga viewers. Kaya babasahin po natin ang mga ilan nilang mga mga comments katulad ni Ma'am Daisy. Sabi niya, shout out to the beautiful and handsome co-hosts of Sir Peregrine Asis. Thank you po, Ma'am. Ma'am Daisy.
And then, sabi pa ni Hailey Del Tremedal, sabi niya, basahin mo, Filipinos is known among the world for their values such as love of God, love of country, love of family, loyalty to friends, care for the elders, diligence and hard work, adaptability. Respect plays a very important role among the Filipinos' culture. Tama, tama. tamang-tama Tumpak na yan, tumpak ano? po yung sagot Thank you, thank you niya. po. Okay, so tayo po dito, may pag sinasabi nating Filipino values, 'di ba? Isang identity 'yan. Dito sa ating paaralan, mayroon tayong identity. Ano po yung nakikita natin? Nasa Catholic school 'yan, nasa CSBN 'yan, nag-aaral. Ano po yung identity natin? Yung values. Maski sa labas, maski saan tayo nadadala 'yan. Ano po yung values na 'yan? Christ-centered, sir. Christ-centered po tayo. Ano po sir. yung action? Ayun, Christ di ba? in us. Di ba? Hindi, Christ dito yon. Yan, tatak. Pero, di ba pag gumagalang tayo, hinahawakan natin puso at ayan. Wow. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Di Greetings ba? po, no, sir. Greetings. Yun po, tatak Respect po na rin po yan. yun, sir, no, sa Ayun. first value natin. Oo, kasi yun po nga, makikita natin na talaga tayo ay napasok natin yung Filipino values kung napaput into action po Yes, natin. tama po kayo dyan, sir. Yun nga po yung paggamit ng mga Greetings. po at Opo. opo. Okay, di ba? Ang saya-saya, ano? Tapos, ngayon, alam ba, nawala na yung ating ano, ang dami pa naman ng mga messages, ano? So, ayan. Tapos, mayroon pa tayong isa rin na likha tayo, Maka-Diyos. Maka-Diyos. Okay. Kasi talagang ano po natin yan, no? Nadala po natin yan 500 years ago, no? Yang na-Christianize tayo until now, talagang likas tayong maka-Diyos. Opo, sir. Yan. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. Ayan. Yun talaga Tayo, yung tayo. ano natin. Holistic. Tayo yon. Opo, sir. Okay. So, anong sabi ni Ma'am Trix Carino? Sabi niya, sige Robin, si Ma'am Trix, sabi niya, anong sabi? Siguro po, wala talaga sa edad at posisyon ang pagbibigay ng respeto. Binigay ang respeto kung karespeto talaga siya. Tama, ma'am, tama. Parang nalilito tayo doon na. Okay, so Tama, ma'am. sabi na nga ba, yung respect, hindi po yan in-earn. Tama, tama. Hindi po. Tama po ba ako? Sir, In-earn parang baliktad po po tayo yan. dito, sir. Mali tayo. Yari tayo dito Mali, sa sir. ating mga viewers. Ayan po, hindi po yan, sabi nga, ini-impose. In-earn dapat Pero, na-earn yan. In-earn So, po dapat tama yun po po. yung sinasabi ni Ma'am Trix na siguro po, wala talaga sa edad at posisyon ang pagbibigay ng respeto. Tama po kayo Binibigay dyan, ma'am. ang respeto kung respeto talaga Tama, siya. tama po. Ayun. Tama. Kaya, ganun talaga. Okay. Agree. Hindi po yan pinag-aaralan, hindi po yan nakukuha sa degree, kung Yes. hindi, nakukuha yan, na-earn po natin Yes, yan sa mga actions sa po ating mga natin. actions. Okay. At saludo po tayo dyan sa mga comment. At tayo po ay nalilito rin, ano. Okay, so natural lang po yan kasi hindi naman po ito scripted. Mas okay nga po yun, sir. Medyo happy yung morning natin. Robin, anong pakiramdam na pinag-uusapan natin dito ang mga Sir, masaya, sir. masaya? Madami ko natutunan, sir. Nakikita ba sa facial expression ba yung masaya? Sabihin mo masaya? Sabihin mo nga. I'm happy. Masaya, sir, masaya. Okay, sobrang saya. Super, Masaya talaga yung si Robin, ano? Kaya nga po, Kala sir. ka natin, Dapat lagi kasama natin serious. to, sir. Ha? Lagi dapat kasama natin dito, sir. Oo. Para extra saya. Siya ba ay nagpaalam na? Nagsabi ng mga tropa mo? Oo, sir, pinagising ko, sir, eh. Pinagising na. Shout out mo na. Shout out mo na. Shoutout sa inyo. Sana gising kayo. Okay. At nanonood. Comment kayo, guys. Ayan. At ang ganda po yung sabi niya, no? Catherine May Layugan Mondala. Catherine May. Haba. Parang ano to Essay. Kasamahan natin ito sa ano? Kasamahan mo ito sir, sa ECF yan, sir. ECF representative, no?
Sabi niya, Filipino culture is rich in core values. Wow, may core values pa tayo ha. And while I don't have personal favorites, some commonly cherish Filipino core values like bayanihan, helping one another in times of need, utang na loob, a sense of gratitude, and a commitment to repay kindness or favors. Pakikisama, the ability to get along with others and maintain harmonious relationship, etc. etc. Ayun, ang Ganda, po no? ng sagot Parang ano, niyo, sir? Bayanihan, sir? Bayanihan. Opo, sir. Galing Elaborated ng mga talaga po ng sagot. Gandaan, sir. malalim ang mga Pwede to, kasagutan dito. Good job, good job. Ano? Kalaki naman. Okay. At sabi ni Andrea Nicole Labis. Yan. Basahin po Basa. natin. For me, my favorite Filipino values is how we respect each other, especially to the elders by saying po and opo and doing mano po. Opo, opo. Ayan, thank you po sa answer nyo. Galing naman. Kaya nga Favorite po, ko din yun. hindi po Favorite mo din. pwede yung wag tayong, minsan pag na-address natin ito, ako marami na po akong karanasan na pag ina-address natin ito sa ibang tao, sabi niya, wag mo naman akong ipuan opo, hindi po naman ako matanda. Tama po ba yon? Opo, sir. Opo. Ay, hindi po, tama. Mali po yan. Hindi po tama yon. Mali. Kasi tama, Mali, ano ba to si mali Rocky? talaga. Napapa-agree po ako eh. Oo, Mali, kasi ang paggamit natin ng po at opo, hindi lang po sa mga matatanda. Tama, sir. Sige, ulitin natin. Repeat, Okay. sir, repeat. 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 Oo. Hindi po tama yun. Hindi po tama. Dahil Sir, ang mali. paggamit ng po at opo ay para Sa lahat. sa lahat. Okay. Hindi At po kasi tandaan niyo tama po yan, yun, ha? diba? Opo. Oo, hindi yun. Mali yun. Agree ako sa'yo eh. Napapa-agree talaga. Okay. Mali yun, So, mali. itong kay itong last na lang, itong kay Dion Isabel. Dion, basahin Hi ang po, kanya. Ate Dion. Ah. One of the very known Filipino values is being courteous, especially when we simply meet and interact with each other. Even though we are not close with one another, we simply make them feel welcome. Ayan, tumpak po yun sa parang sinasabi mo. Ah. yung Hospitality. 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 Okay, kasi malapit tayo sa mga hospitals. Yan. Sir, iba ata yun, sir. Sir, parang iba na po ata yun. Iba Ata na. yun, sir. Oo, iba yun. Wag naman tayo pupunta roon, ha? Wag naman po sa hospital, sir. Oo. Mali, sir, mali. Pagiging hospitable. Okay, so dapat, anong pakiramdam, Robby, ngayon? Sir, very sir, masayahin dito. Masaya, sir. masaya. Sir, grabe dito, sir. Sige, parting words mo tayo. Parting words. Anong Ayan, masasabi Robin, mo, ikaw. Robby? Sana may nakuha po kayong kaaralan po ito ngayon kahit medyo magulo po. Masaya po tayo ngayon. Ayun po, ikaw ba, sir? Parting words ko, thank you po sa pakikinig po sa usapan namin ngayon. Katulad ng sinabi po ni Robin, sana po may natutunan kayo kahit medyo nagkakalito-lito po yung usapan natin dito. Thank you po, Pero thank nandun pa rin naman po yung point. Kaya sana na-share po namin yung message namin ng maayos po. Okay, kasi ang importante rito, hindi yung words, kung hindi yung actions. Tama, sir. Tama ka dun, sir. Actions speaks louder than words. Yes. So yung mga wise Filipino words. values ay hindi po Totally. yan sinasabi, kung hindi isinasabuhay. Tama. Okay, thank you very much po. Thank you po. Thank you, thank you. Bye-bye po. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus our Lord be with you and all your loved ones. So welcome again to this our talk, the series of which is entitled Let God's Word Guide Us. So for this talk, I chose the letter of Paul to the Romans, one verse only, chapter 11,
verse 36. And this is from the version of the Christian Community Bible. Everything comes from Him, has been made by Him, and has returned to Him. To Him be the glory forever. What a beautiful passage, no? That everything comes from Him, has been made by Him, and has to return to Him. To Him be the glory forever. So in this verse, we are able to put more understanding towards the saying na God is the Alpha and the Omega. Another term na ginamit ni Greek philosopher Aristotle and also by Saint Thomas Aquinas is God is the first cause and He is also the final cause. No? So, it gives us an understanding of what our life is and everything that happens around us. No? Sabi nga ni Aristotle and ni St. Thomas Aquinas, God is the first cause. The first efficient cause. No? Ibig sabihin nun sa philosophy is yung we cannot go on infinitely by determining kung ano yung simulan ng mga bagay-bagay. Darating tayo sa point na there should be the first efficient cause. The unmoved mover, na siyang pinagmulan ng lahat at wala siyang pinagmulan. That is God, no? So, and at the same time also, yung final cause, that God is the final cause, it is important for us to understand na ang final cause is something that papupuntahan natin. It gives us purpose, it gives us meaning, and it gives us perspective that everything begins and ends with God. Of course, we have to clarify na everything here does not include sin and evil. Because sin and evil cannot come from God. Sin and evil is a consequence of freedom or the power to choose. So, dahil God is love, He gave His creatures the capacity to choose for Him or against Him. Kasi love cannot be coerced, love cannot be forced. So, that's how loving God is. He gave us freedom, and that power, that capacity, that faculty makes us capable of choosing what is not good, what is not aligned with God, what is evil, and what is sinful. So, the first efficient cause and the final cause refers to God, of course, and according to the letter of Paul to the Romans, chapter 11, verse 36, everything comes from Him, is been made by Him, and has to return to Him. That is why to Him be the glory forever. So it puts into perspective who we are, what are we capable of doing, and we owe God everything. We owe God a sense of deep gratitude because ultimately everything comes from Him and everything goes back to Him. Again, except sin and evil. So may this short talk be of help to you and to your loved ones. Do not hesitate to share this short talk or podcast, as they say, and so that many people will be able to benefit from it, especially those who are interested in deepening their spiritual life or the understanding of their Catholic Christian faith. So thank you so much for listening,
and let God's Word guide us. Okay, so welcome sa last segment of our episode sa CSBN Portal for today, no? At ang pinag-usapan natin, Ma'am Shar, main ay Filipino values, Yes. no? Yes po, sir, kasi... Lalo na yung hospitality, Hospitable. yun ni Sir Perry kanina, no? Masayang-masaya sila. Anyway, it was fun. Yes, Pero may natutunan tayo. Okay? Yun yung maganda dun eh. Na nag-enjoy tayo sa pakikinig. May mga kwelang part, diba? So, at the same time, natututo tayo. Yun. Okay, so, and dahil dyan, no, yung Filipino values natin, nabanggit kanina, meron tayong, tama ba yun? Yung merong bayanihan spirit? Yes po, sir. Yung pagdadamayan, ano? Mm-mm. So, we would like to ask for our viewers at mga ating mga green centurions. Di ba? Kaya nga tayo green kasi sabi nga ni Sir Perry kanina, isa sa core values ng DepEd under the K-12 curriculum is yung kalikasan. There is an ongoing flood now sa Iligan City at Misamis Occidental Province, no, sa Mindanao. Grabe po ang baha, no? Sa kahapon, I was watching yung video. 10 minutes lang po ang pagitan at yung baha ay nag-overflow na sa isa sa mga bridge sa Iligan City, and in 10 minutes, kalahati ng mga sasakyan lubog na agad, no? So, ganun na po kalala ang ating problema sa kalikasan, sa global warming. And dahil ang CSBN, we are green centurions. Green represents Mother Nature. So we are asking for prayers po, no? Bilang Filipino value na nakikiramay tayo, nakikiisa tayo doon sa mga nagsasuffer at meron tayong bayanihan spirit. Sama-sama po tayong magdasal para sa mga kababayan natin sa Mindanao na apektado ng baha. Konting ulan lang, bumabaha na, no? So, ano masasabi mo doon, Ma'am Charmaine? Paano pa ba tayo makakatulong aside from mga prayers? Of course, sir, ano natin yan eh, parang nagiging tradisyon na natin na kapag may mangyayaring mga sakuna, nagbibigay tayo ng yung kaya natin, okay, like mga food, nagdo-donate tayo, okay, mga gamit, mga clothes, ganun po, sir.
sa mga relief goods, no? Yes po Mga yun. Donations po. mga donations in kind and basta ang ating lang warning sa ating mga viewers ay siguraduhin nyo kung magpapadala kayo ng mga tulong ay legitimate yung inyong pagbibigyan, ano, kasi baka masabi nga do sa may mga taong umaabuso ng authority, yung mga yung tanong kay Sir Perry kanina, baka naman donate ka ng donate tapos yung binagbigyan mo ay sinolo do sa pamilya niya. Meron pa namang principle na always respect the intention of the donor. So kung gusto nyo pong tumulong, ang pakiusap lang po namin, siguraduhin yung pagbibigyan nyo ng donation in kind or cash is legitimate, authorized at official. Tama ba yun, Ma'am Charmaine? Yes po, sir. Tamang-tama po. Okay. Si Sir Perry, tayo nasagot ba natin yung tanong kanina tungkol doon sa matatandang may nag-aabuso ng kanilang kapangyarihan, ano? Ayan. So, anyway, another na Filipino values na tumatak sa aking utak kanina habang kayo ay masayang-masayang nagkwekwentuhan at si Ma'am Charmaine tsaka si Jersey din is yung pagiging hospitable nga natin, ano? We are known to be hospitable, no? Sa mga foreigners. Ngayon, meron po tayong sinimulan sa CSBN kagabi, November 7. At ito po ay napaunlakan ang mga galing po sa CSBN na mga students na naging kaparte na rin ng ating buhay na kung saan ay yung iba may trabaho na, yung iba na sa ibang bansa. So meron po tayong program na ni-launch kahapon, simple lang. Ang tawag po doon, Sir Perry, ay 5 to 7. 5 ng hapon, Tuesday, hanggang 7 ng gabi. 5 to 7 is for those graduates ng CSBN and some of the parents na kilala natin na baka gusto nyo mag-relax, mag-basketball. The CSBN covered court is open. Basta graduate po kayo ng CSBN. Kontakin nyo lang po ang aming kapitan ng aming basketball team, si Sir Perry. Kahapon po, dinalaw kami, pinaunlakan kami, of course, ng ating coaches na si Normel de los Reyes, batch 2014 pa ata yan. Si Kenneth Noura, coach natin sa elementary. Tapos si JJ Barde, na dito siya nag-senior high school at ngayon ay graduating na siya sa criminology. Tapos mayroon po tayong isa na licensed nurse na po na Saudi Arabia, si Salinas, at dumalaw siya kahapon, shooter, Sir Perry. Grabe, ang galing, ano? So, yung mga iba pa po na gustong maglaro, mag-ensayo, CSBN is open. Bakit? Kasi di ba hospitable tayo. Kaysa naman maglaro kayo dyan, tapos mapaaway kayo dun sa mga hindi nyo kakilala. Dito, makikita nyo si Sir Perry, si Sir Paul, si Sir Obet, na kahit na may mga edad na, hospitable pa rin, naglalaro pa rin. Sir Perry, tama ba? Tama po, Sir Paul. 5 to 7. 7. So, come home, come to your school, visit us, and let's play. Kita-kita tayo sa court. Okay. Ma'am Charmaine, mayroon ba babasahin? Okay, sir. Marami. Marami. O nga, no, be hospitable, basahin mo naman, ma'am. From Alexia Samantha Francisco. My favorite Filipino values is their use of po and opo as well as polite language as signs of respect. Greetings and showing kindness to one another. Okay, thank you, Alexia. From Daniela naman, Daniela Mondragon. My favorite Filipino values is how we welcome other people and treat them as our family and how we respect elders by saying po and opo. Tama. Okay, ano pa? From Luis Aldridge Bolante, one of the favorite Filipino values is a deep appreciation for humor, often expressed through laughter and witty banter. Kaya nung ginawa ni Sir Perry kanina. Oo, grabe. Tuwan-tuwa silang tatlo kanina. No? Pati ako natatawa sa kanila.
Okay, so Filipinos have a unique way of finding humor in everyday situations, which helps build connections and ease tensions. Additionally, the warm and welcoming nature of Filipinos exemplifies their strong sense of hospitality, making guests feel like family with their genuine kindness and generosity. Wow, anong grade level to si Luis? Ang galing sumagot, ano? Kaya nga, sir, eh. Oo. Okay, from Danica Bernardino, my favorite Filipino core values are respect and hospitality. Okay, Filipinos are very welcoming and kind when it comes to other people. They show respect with using po and opo to other people, especially to the elderly. So, laging nababanggit tong elderly dito, sir. Hindi naman pinapatamaan si Sir Perry. Mayroong kaninang hugot yun, ha? Yung paggamit ng po at opo, hindi lang po sa mga matatanda. Di ba? Yes, oo, tama. Okay. So, from Ma'am Imelda, sir, nag-ano siya? Ma'am Imelda Macawili o Ma'am Imelda de la Cruz? Ma'am Imelda Macawili po. Okay, yeah. Ay, belated happy birthday, ma'am. Belated. Happy birthday po, ma'am. Okay, from Aryan Hanuya, core value I find to be unique is how we Filipinos have incorporated the sign of respect po and opo in our culture. Yes. Okay, good morning again sa Gabriela Marie Jacobson. So, bumalik na po sa Gabriela, sir. Nag-online welcome back, Gabriela, no? Okay, so we welcome also si Vincent Manalastas. Sabi niya, good morning po sa lahat. Talaga naman, ano? Okay, from Kyrie Claire Duran. My Filipino value is one of a kind. Hospitality. Respect we have towards our elders, and finally, our positivity. Okay? Wow. At ito, kailangan natin i-respect kasi one of the pillars ito ng CSBN. Pag yung tinatayo ang CSBN, nandito na ata ito, no? Si Sir Robert Arqueles. Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you po sa pagiging online. Sige, online siya, no? Pagtayo pa ata ng isang hollow blocks, nandito na si Sir Robert, no? Nandito na po siya. Nandito na si Robert. Good morning sa iyo. Good morning din kay Kayel Rehan Pinto Moralizon. Meron pa ba, ma'am? At salamat sa kanina po, hindi pa nga tayo nag-start. Generous po itong taong to. Dahil birthday niya, pinadalhan ulit tayo ng 500 stars. Wow. Ni Ma'am Imelda Macawili. Yes. Galing. Thank you po, Ma'am Imelda. Thank you so much. Ay, si Ma'am Tess Islabra, ito na. Ayan. God is the Sandali. Sino nga ba si Ma'am Tess? Si Ma'am Tess ay mother ni Ma'am Carla Islabra. Yan. Tapos, volunteer namin ng Radyo Maria dito, Sir Paul. Okay. Sabi ay, God is the source of all things. He sustains everything that is. All things that exist continue through Him. Ito yung sa Let God's Word Guide Us. Si Ma'am Tess ay nakikinig pala, no? I-share mo yan, ma'am, ha? I-share mo sa mga friends mo, no? At syempre, yung ating Peregrine Assist Junior ay nanonood din, si Zaki Asistol, no? Meron tong bagong programa, yung parang Jamming with Zaki Asistol, ano? At si Sir Edmond Faustino Reyes ay nanonood din, birthday ng anak niya kahapon, no? Si Aidan. Si Aidan. At meron atang celebration sa Sabado, Sir Perry, no? Sayang, kaso nasa Pangasinan ako. Yan. Si Kate Abaya, anong sinasabi, ma'am? My favorite Filipino value is the respect towards someone who is older than you. Stranger or not, give respect. Kaya ginagalang natin si Sir Perry. Pero sabi nga ni Sir Perry, ang respect ay ino-earn. Oo, yes. Okay. Ini-enforce. Grabe, no? Hospitable tayo, pero nagagalit na yung ating mga directors. No? We wish good luck po sa laro ng ating mga Green Centurions mamaya, yung junior volleyball boys team. No? Good luck po mamayang hapon sa inyong laro. And we wish you all the best. And at the same time, we would want to greet din na sana makapasa yung ating mga applicants for school nurse. Nagtetest sila ngayon. So, ayan. Anyway, ano bang gagawin natin, Sir Perry? Meron pa bang announcement? Mayroon po, Sir Paul. Dahil tayo, bayanihan, in response doon sa ating, may programa tayong nilolaunch palagi tuwing December through the Office of the Evangelization Christian Formation.
yung ating biyayang handog, taos-pusong kaloob. So mag-start tayo, sir, yung mga Pundo ng Pinoy Style na in sense kung sino dahil nakikita natin yung mga 25 cents, 1 peso na sa so may kokolektahin natin yan doon sa mga ACF representative. Pag-iiponan, ipon tapos magkakaroon tayo ng fundraising ng ating The Walk, and then mayroon tayong gift giving, yung taos-pusong handog sa ating bago tayo mag-Christmas break. Wow, guys. Pasensya na, Ma'am Directors. Meron pa tayo mga pahabol. Belated happy birthday kay Ma'am Daisy. At sino pa nga ba yun? Ayan, si Ma'am G. Yan, Geraldine. si Ma'am Geraldine, no? Yung ating isa sa mga canteen personnel, ano? And sa magre-recollection ngayong Sabado, Sir Ben, nakalimutan mo. Nakalimutan ko po yung mga ating mga communicants, mga grade 3 and mga grade 4 din. First yung communicants first and their parents. communion sa December 8 ang ating 8, first communion po. Walang pasok 'yon, no? Pero sila ay may first communion. Okay. Po. So yun po muna sa ating episode at meron ba tayong kanta, sir, na original na ba tayo? Hindi pa. On process pa lang nating process. Okay. So kindly lead ko ating final song for this morning, Sir Perry. Yan, dahil Filipino values ang pinag-usapan po natin, maganda po ito ang ating title. Ang title ng kakantahin po natin, hinaram lang po natin yun, ay Amare et Servire. Yeah. Okay. Okay. Ma'am Charmaine, umpisan mo na. Okay. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye, everybody. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gracious God, as we conclude our time on the CSB and portal today, we thank you for the opportunities we had to learn and connect with others. We are grateful for the knowledge gained, the friendships formed, and the insights shared. We ask for continued blessings upon this virtual community, that it may flourish as a beacon of learning and collaboration. We offer this prayer with gratitude and confidence in your loving providence. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.